Hello guys! Hello! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Ito ay para sa lahat ng Sagittarius. Sagittarius, alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy, para sa lahat. Okay, first light, beginning a new cycle. Okay, Chariot, spiritual protection. Okay, Sagittarius, nakikita natin dito yung first light na to is a beginning of new cycle. So, ibig sabihin, this week is, eto na yung simula. Eto na yung new beginnings. Eto na yung simula ng bagong cycle sa buhay mo. Ng bagong pag-asa, ng bagong buhay sa buhay mo. Parang ganun. So, sinasabi sir dito ng barahan na ano man ang mangyari sa linggong ito, ito ay posibleng hudyat ng universe sa'yo na oras na, Sagittarius, para magsimula ka ng bagong buhay, ng bagong yugto sa buhay, bagong estado ito sa buhay, bagong cycle. So, itong next card is spiritual protection. So, wag kang mag-alala kasi kung ano man itong magsisimula sa ngayon, ito ay you are protected spiritually by the divine. Okay? You are being watched, binabantayan ka ng mga spiritual team mo, and you are protected physically, emotionally, and energetically. So, yun ang sinasabi sir na huwag kang masyadong matakot sa kung ano man tong sisimulan mo sa buhay or sa kung ano man tong magsisimula sa buhay mo. Okay, the Sun and Four of Swords. Okay, so dito tayo sa The Sun, number 19 and Four of Swords. So kung ano man itong new beginnings na posibleng dumating sa'yo, ito ay posibleng magdadala sa'yo ng celebratory energy. So pwedeng, ang good news dito is pwedeng new babies, new relationship, new job, new career, celebration para sa promotion, salary increase, travel, or may mga isa-celebrate ka for the next coming days na posibleng magdadala sa iyo ng peace and harmony, may reconciliation, may forgiveness, meron ditong peace, may stability, may panahon ka para makapag-rest, makapagpahinga. Okay? And next naman dito sa Ace of Pentacles and Two of Pentacles, nakikita natin dito na maraming offers of financial prosperity sa buhay mo. So, may mga financial gifts ka na naihaharap sa iyo ang universe na posibleng mahirapan kang mag-isip. Okay, kung alin dito yung kukunin mo. So, maraming choices. Choices, options na kailangan mong pagdesisyonan. So, like left and right offer, left and right sa back pa. So, nakikita natin na sobrang offers ito from the universe. Sagittarius, na posibleng magdadala to sa iyo ng peace and harmony. Okay? Nine of Swords and High Priestess. Maraming offers, maraming blessings, maraming pagpapala, pero meron ka ding mga inner battles na pinagdadaanan. Kasi yung Nine of Swords is may mga rason sa buhay mo kung bakit hindi ka makatulog. Okay? So, sobrang blessed ka, or maraming blessing yung parating sa'yo, pero nakikita natin na may mga panahon din na hindi ka makatulog, insomniatic ka, may mga panahon din na nahihirapan kang mag-isip dahil sa emotional burdens, battles, inner battles, or kano pa man. So, itong High Priestess, sinasabi sa'yo na kailangan mong pag-isipang mabuti. Kasi, wag mong i-mix up yung blessing sa burdens mo. So, ibig sabihin, ang focus mo dapat is yung kung ano yung meron ka sa ngayon, yung blessings na meron ka ngayon. So, be grateful, be thankful sa lahat ng blessings na meron ka sa ngayon. And huwag kang magpo-focus doon sa mga bagay-bagay na hindi nagbibigay saya sa'yo. Nandito yung The Sun eh. The Sun is the most happy card sa lahat ng tarot cards. So, sinasabi sa'yo ng The Sun na may pag-asa. Okay? So, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung may mga rason ka sa isip mo na may mga inner battles kasi, mga rason ka sa isip mo na hindi mo kayang kontrolin, like yung rason kung bakit hindi ka makatulog, mag-overthink, sinasabi ng baraha mo na temptation lang yan. 'Di ba? Temptation lang yan.
Okay? So, for example, may business ka na, mag-iingat ka kasi posibleng may matagpuan ka or makatagpo sa'yo na isang tao na mag-o-offer ng another business, another partnership, another contract. So, mag-iingat ka. So, focus ka lang sa kung ano yung meron ka sa ngayon. Okay? Huwag mag-multitask. Huwag pagsabay-sabayin yung mga bagay-bagay. So, huwag sabay-sabayan yung trabaho. Huwag pagsabay-sabayan yung mga negosyo or something like that. And, it's a temptation. Diba? So, itong the devil na to, kailangan ng balance. Ibig sabihin niya, ano man itong mga ino-offer sa yung partnership, collaboration, pwedeng relationship din intimate relationship. Kung in a relationship ka na, kailangan mong umiwas sa mga tukso. If naman trabaho yan, may kontrata ka na, tapos tinutukso ka na lumipat sa ibang company, sa ibang business, or sa ibang work, mag-iingat ka dahil pwedeng magkamali ka ng decision making. And King of Wands and Six of Cups, nakikita natin dito na may mga past job offer ka na posibleng ibalik ulit ng universe sa'yo. So, like for example, may pinagtrabahuhan ka dati 6 years ago, or pwedeng how many years? 3 years ago. Posibleng yung employer mo doon, or pwedeng yung company or agency, ay tawagan ka ulit para bumalik. Parang ganun. Relationship ganun din. Merong mga pwedeng mga intimate relationship ka for the past 3 years or 6 years na posibleng makipagbalikan sa'yo through social media, parang gano'n, sa mga chat or sa mga social media, sa messenger. So, mag-iingat ka. Ingat ka dapat. Ten of Cups. And, wow. So, nakikita natin dito na for the month of October and November, December, January, nakikita natin yung emotion mo sobrang saya, 'di ba? Emotionally, you're fulfilled, you're achieved. And yung Knight of Cups dito is parang sinasabi sa'yo na maraming mag-o-offer sa'yo ng support. Yun nga yung sinasabi, you are being protected, you're being watched physically, emotional. So, hindi lang spiritual, sa labas, sa physical world, makakatanggap ka ng suporta from your parents, from your siblings, from your friends, or posibleng ikaw, may mga kaibigan ka or kapamilya ka, especially kung anak ka, yung parents mo siguro kailangan nila ng support, lalo na kung elders na sila, medyo senior citizen na, sinasabi sir dito na posibleng kailangan nila ng support emotionally from you or financially. May mga upcoming events, incoming occasion, celebration na paparating from October, November, December, January, February, March, and the whole month, the whole year of 2025 is full of celebrations and blessings para sa iyo and happiness. So, thank you guys for watching. Ito ay para sa lahat ng Sagittarius. See you again tomorrow. Bye!